Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Sunod-sunod na bagyo, pinangangambahang magdulot na ng landslide sa norte. Pagalma ng China sa Philippine Maritime Zones Act, hindi kinagulat ni PBBM. Mga bangko na dikom sa mga transaksyon ni dating Mayor Alice Guo, iimbestigahan ng AMLAC. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng sanggol natagpuan sa abandonadong kampo ng MPA sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Taguig Stallions muling tinalo ang Quezon City Dragons. Sa Showbiz Spotted, Ay de las Alas at non-showbiz husband na si Gerald Sibayan hiwalay na matapos ang isang dekadang pagsasama. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nagbabala ang mga disaster expert na dahil sa sunod-sunod na bagyo, dala ng malalakas na pagulan ay malaki ang posibilidad na saturated na ang kabundukan at kalupaan sa Northern Luzon. Dahil dito nangangamba ang mga eksperto na magdulot ito ng landslide sa mga lugar na sakop ng rehiyon. Ang buong detalye ihahatid ni Edniel Parosa. Nagbabalang disaster experts na baka saturated na ang kabundukan at kalupaan sa Northern Luzon. Epekto ito ng sunod-sunod na bagyong Christine, Leon, Marcy at Nika na susundan pa ng Tropical Storm Ophel. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Pag-asa Specialist Chris Perez na maaari itong magdulot ng landslide sa norte. Kahit kasi mahina lamang ang mga pag-ulan sa nakalipas na bagyo, di gaya ng epekto ng Christine sa Bicol na concentrate na umano ang tubig sa lupa at maaring mapuruhan pagtama ng Ophel. Una ng tinaya ng Office of Civil Defense at Weather Bureau na isa lang ang tutumbuking track o dadaaran ng sunod-sunod na tropical cyclone. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, higit 5,000 barangay naman ang maaring makaranas ng rain-induced landslide o pagguho ng lupang dahil sa mga pagulan. At within this week also, inaasahan natin na posibleng mag-landfall din sa Northern Central Zone area or baybayin yung karagatan na napakalapit dito sa nabanggit nating region. So sa mga kababayan natin sa Northern Luzon, gaya nga sinabi natin kanina, kung nag-uulan na during the last few days ay medyo saturated na yung mga kalupaan, mas malaki yung chance na magkaroon tayo ng mga flash flood and landslide sa mga darating na araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang magdeklara ng state of calamity ang munisipalidad ng Dilasag, Aurora. Ito'y kasunod ng hagupit ng bagyong Nika na nag-iwan ng matinding pinsala sa lalawigan. Ang mga detalye sa report ni Val Gonzales. Pinaplano ngayon ng munisipyo ng Dilasag dito sa Aurora ang posibilidad ng pagsasailalim sa state of calamity sa buong bayan. Ito ay kasunod ng hagupit ng bagyong Sinika. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Dilasag, ngayong umaga ipipresenta nila kay Mayor Joe Gorospe at sa konseho ang situational report kaugnay sa pinsala ng bagyong Sinika. Sa inisyal na pagtaya ng pamalang bayan ay nasa 80 to 90% ang nasira sa sektor ng agrikultura. Partikular sa mga nasira ay ang mga mais na nakatakda na sanang anihin. Batay sa huling report ng MDRRMO, 3 mga lugar ngayon ay hindi pa rin madaanan. Kabilang ang mga daan na ito ay nasa bahagi ng Ditubo River na malapit sa boundary ng Dilasag at Dinapigi Isabela, Pinamakan River sa barangay Manggitahan, Amro River na nasa barangay Lawang. Not passable ang mga daan na malapit dito, lalo na yung boundary ng Dilasag at Dinapigi Isabela. Mahalaga sa kalakalan ng kalsadang ito dahil dito ay dinadaan ang mga produkto na hindi lamang galing ng Central Luzon kundi maging ng mga produkto na galing ng Metro Manila.
kung galing ng kasiguran ay hindi pa rin makakadiretso ng Dilasag as of 6 a.m. bagkos ay dadaan ka pa sa mas mahabang alternatibong ruta at ito ay ang babaybay ka sa Dilasag Bay na bahagi na ng Pacific Ocean. Nag-uwian na rin ang mga dinala sa mahigit 10 mga evacuation center kahapon. As of 8 a.m. ay wala pa ring supply ng kuryente sa buong bayan ng Dilasag. Wala ring mga bukas pang tindahan lalo ng mga restaurant dahil abala ang lahat sa pagsasaayos sa mga nasirang bahay at mga natumbang mga puno. 2 ang sugatan at isa rito ay 16 na taong gulang na lalaki na naputulan ng hinlalaki o tamva. Ayon kay Dilasag MDRRMO Chief Jade Harley Trosilla, ngayong umaga pa lamang magsasagawa ng assessment kung gaano karaming bilang ng mga bahay ang nasira dulot ng bagyong Sinika. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos paubos na ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ang NDRRMC dahil sa magkakasunod na bagyong humahagupit sa bansa. Sa ngayon, tinatayang nasa 300 million pesos na lamang ang pondo ng NDRRMC para sa mga kalamidad. Gayunpaman, umaasa ang ahensya ng replenishment ng Calamity Fund sang-ayon sa kautusan na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Aminado ang Office of the Civil Defense na halos paubos na ang pondo ng NDRRMC dahil sa magkakasunod na bagyong humahagupit sa bansa, pangunahin na sa malaking bahagi ng Luzon. Sa palace briefing kahapon, sinabi ni OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno na nasa 300 milyong piso na lamang ang pondo ng kanilang ahensya. Kulang na kulang umano ito dahil umaabot anya sa 500 milyong piso ang kinakailangang pondo sa bawat kalamidad. Samantala sa programang 2x2, sinabi ni Nepomuceno na alam naman ito ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya nagbigay na ito ng kautusan para sa replenishment ng Calamity Fund ng NDRRMC. Nagkaroon na rin anya ng partial release para sa mga pangangailangan ng DSWD at DOH na siyang magagamit para sa paghatid nila ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kaugnay nito, naniniwala si Nepomuceno na kailangan na ring humingi ng supplemental budget mula sa Department of Budget and Management para naman sa pagsasaayos ng mga napinsalang infrastruktura. Paliwanag nito, mahalagang maisaayos agad ang mga nasirang daan upang makatulong sa agarang paghahatid ng ayuda sa mga apektado ng bagyo. Lalo ng mga tulay na nasira, yan ang priority dapat ibalik agad dahil apektado talaga ng todo yung mga kababayan natin pag yung mga tulay, hanging bridge at yung mga tulay na talaga mga konkreto, maraming gumewang din, may mga nasira talaga. Yan kailangan paspasan niya. Sa isang ambush interview sa Palasyo, tiniyak ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez na may sapat pa ring pondo ang pamahalaan para sa kalamidad at hindi dapat mabahala ang publiko tungkol dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa kalagayan ng panahon, kasama na natin si Ginoong Raymond Ordinario ng DOST Pag-asa. Sir Raymond, si Yuel Reyes po at Miss Karen Oyong. Yes po, magandang tanghali po Sir Yuel at Miss Karen at sa ating mga taga-subaybay. Ito pong update natin dito pa rin sa binabantayan sa Severe Tropical Storm Nika na huli pong namataan sa layong 225 kilometers west-northwest ng Davao City o nasa 315 kilometers sa may kanluran ng Calayan, Cagayan. Nagtataglay pa rin ang hangin aabot ng 95 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 115 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ng northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung hindi pa magbabago ang kanyang bilis at direksyon, ay inaasahan natin na lalabas ito ng ating area of responsibility mamayang hapon. Gayunpaman, nakataas pa rin po ang babala ng bagyo bilang isa dito po sa northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Apayao, northwestern portion ng Cagayan at ang northwestern portion ng Babuyan Island. Sabi po, meron pa tayo binabanay pang isang bagyo. Ito pong paparating o kapapasok lamang sa ating area of responsibility ng bagyong Ophel na tinatayang nasa layong 950 kilometers sa may silangan ng southeastern Luzon.
Nagtatagay ng hangin aabot ng 85 km per malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 105 km per hour. Sa ngayon po, wala pang direktang epekto ang nasabing bagyong Ophel, ngunit inaasahan natin sa darating ng Huwebes at Biyernes ay makaka-apekto dito sa Hilagang Luzon. Kaya ngayon pa lang, as early as now, ay pinaghahanda na naman natin ulit ang ating mga kababayan dyan sa Hilagang Luzon sa posibleng epekto pa nitong paparating na bagyong Ophel dyan sa Northern at Central Luzon. At yan pong latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa, Raymond Ordinario nag-uulat. Sir Raymond, pahabol na tanong lang po. Yes pa. Opo, yung isa pang bagyo na international name ay Man-yu, in the next few days, asahan na rin po ba natin itong pumasok na rin ng PAR at lumakas pa? Yes po, tama po yun. Base sa analysis natin ay possible po itong pumasok by sa mga darating na araw, hindi pa po natin masabi kung anong eksakto dahil nga malaki pa yung uncertainty dahil ito po yung nasa karagatan at ito nga rin po yung isa sa dahilan natin para nakikita natin sa ating senaryo na lalakas pa ito. At may mga forecast na tayong tinitignan na possible itong lumapit dito sa Southern Luzon area by next week. Sir Raymond Ordinario ng DOST Pag-asa, maraming salamat po. Magandang tanghali. Samantala, magpapatupad ng 42 centavos per kilowatt hour na taas singil ang Meralco ngayong paparating na November billing. Katumbas yan ng 85 pesos sa mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour. 300 kilowatts per hour naman may taas po ng 128 pesos. Para naman sa kumukonsumo ng 400 kilowatts per hour, asahan ang 171 pesos na increase. Para naman sa kumukonsumo ng 500 kilowatts per hour, may 214 pesos na increase. Ayon sa Meralco, kabilang sa dahilan ang pagtaas ng generation at transmission charges. Hindi na nagulat si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-alma ng China sa panibagong batas ng Pilipinas tungkol sa maritime zones at archipelagic sea lanes. Kasunod ng babala ng China na ang dalawang batas ay maaaring magpalala ng tensyon sa karagatan, nanindigan si PBBM na kailangang patuloy na protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Ang iba pang detalye sa ulat ni Ms. Leth Narciso. Inasahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aangal ang China sa mga bagong batas ng Pilipinas tungkol sa maritime zones at archipelagic sea lanes. Pahayag ito ng Pangulo kasunod ng babala ng China na ang dalawang batas ay maaaring magpalala ng tensyon sa karagatan. Pero nanindigan si Pangulong Marcos na kailangang patuloy na protektahan ang soberanya at sovereign rights ng bansa. Mahalagaan niya ang dalawang batas dahil ito ang tumutukoy sa boundaries o teritoryong nasasakupan ng Pilipinas. We have to protect our sovereign rights and our sovereignty. So it serves a purpose that we define closely what those boundaries are. And that's what we're doing. Una rito, tinawag ng Chinese Foreign Ministry na illegal at invalid ang hakbang na ito ng Pilipinas at ipinatawag pa ang ambassador ng bansa sa China. Iginiit naman ng National Security Council na ang nakasaad sa Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ay naaayon sa international law. Ayon kay NSC spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya, walang dahilan para magprotesta ang China sa mga bagong batas ng Pilipinas. Ayon kay Malaya, inilagay lang naman sa batas ng bansa ang napanalunan nito sa 2016 Permanent Court of Arbitration. Buwelta pa ng opisyal, kahit naman ang China ay mayroong law on the territorial sea and the contiguous zone. Kung meron silang batas, bakit tayo wala? No? So kumbaga, we are simply reaffirming our rights, we are simply codifying our rights, and sa tingin ko po walang kailangan ikabahala ang People's Republic of China kasi wala naman tayong linalabag na kahit anumang international law dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, iniimbestigahan na ng Anti-Money Laundering Council ang mga bangko na hindi nag-report sa mga transaksyon ni dating Mayor Alice Guo. Kabilang na riyan ang sinasabing bilyones na perang pumasok sa iba't ibang kumpanya ni Guo na siyang ginamit umano ng dating alkalde sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Banban, Tarlac. Ang buong detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas.
Kumikilos na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC upang imbestigahan ang mga bangko na namahala at hindi nag-report sa mga transaksyon ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go Huaping. Ito ang binigyang katiyakan ng mga opisyal ng AMLAC sa pagitan ni Senador Grace Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance. Sa 2025 budget deliberation, sinita ni Senador Joel Villanueva ang AMLAC dahil hindi nila naharang ang mga transaksyon ni Go. Ito yung sinasabing bilyones na perang pumasok sa iba't ibang kumpanya ni Go na siyang ginamit sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Katwiran ng mga opisyal ng AMLAC, hindi nila na-monitor ang mga pumasok na pera kay Go dahil hindi nag-report sa kanila ang mga bangko. Sabi ni Villanueva, ang AMLAC pa ang nagulat ng nabulgar ito sa hearing ng Senate Committee on Women and Children hinggil sa mga Pogo. Si Senador Sherwin Gatchalian ang nagsabi na sa kanilang pagtaya ay mahigit 6 na bilyong piso ang ginastos para sa pagtatayo ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Nangako naman ang AMLAC na gumugulong ng kanilang investigasyon at sa katunayan ay kinasuhan na nila ng 87 counts ng money laundering si dating Mayor Alice Go Huaping. Sa taong 2024 ay may 23.8 million pesos ang naharang ng AMLAC sa mga kaduda-dudang transaksyon. Batay sa panuntunan ng AMLAC, dapat ay nakareport agad sa kanila ng mga bangko kapag may 500,000 pesos na transaksyon. 1 million para sa mga jewelers, 5 milyon sa casino at 7.5 million para sa mga real estate companies. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng billiards, muli na namang nanaig ang dominant place ang Taguig Stallions sa kanilang naging pagharap ng Quezon City Dragons. Tinalo ng top-seeded team ang QC sa Game 7 series ng kauna-unahang Pro Billiard League sa Pilipinas na SBA. Ang intense pool action ating balikan sa report ni Millie Borja. Sa kanilang muling pagharap sa Sharks Arena, nanaig pa rin ang husay ng Taguig Stallions matapos nitong talunin ng Quezon City Dragons sa Game 7 series ng kauna-unahang Pro Billiard League sa Pilipinas na SBA. Binuksan ng Dragons ang serye with a win sa pangunguna ng standout player na si John Limuel Rambo Rebong sa 5 vs 5 King of the Hill. Naipanalo ni Rambo ang 7 racks at nakapagtala ng 67% break success, 94% overall rating at 3 break and run. Pero agad nakabawi ang Stallions sa Day 2 Sharks double dahil sa power duo na sina Bryant Ordaneta sa giped with 6 racks won, 86% overall ratings. At si Mark AJ Emong Kunanan matapos makapagtala ng isang golden brick na ipanalo ang 6 na racks at 84% overall rating. Sa Day 3 1-on-1, nagpatuloy yung impressive performance ng Stallions with Michael Dimples Kinay's 57% win rating and 86% overall rating. Bagamat nakabawi ang QC sa panibagong Sharks double sa Day 4, hindi pa rin pumayag ang Stallions na matuldukan ng kanilang magandang run sa conference at naipanalo ang Day 5 King of the Hill para makuha ang 13-10 victory. Hinirang bilang Player of the Week si Team Captain Rodrigo Edgy Geronimo with 4 break and run, 47% break success, 55% win rating, at 90% overall rating. Para sa mga interesadong matunghayan live ang naturang intense pool action, libre itong mapapanood sa Sharks Arena and Sports Bar sa Tomas Moratos sa Quezon City mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. 4 na dam sa Luzon binuksan dahil sa bagyong Nika. Diatoms na sanhi ng pagsusuka, memory loss, iba pang karamdaman na diskubre sa Luzon ayon sa researchers. Para sa MBC TV Sports, 15-man roster ng Gilas Pilipinas para sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers inilabas na. Fajardo, Kwame, Edu balik aksyon sa team. At para sa Showbiz Spotted, Ivana Alawi thankful sa itinuturing na second life matapos maospital ng 7 araw. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagpapakawala ng tubig ang 4 na dam sa Luzon dahil sa sunod-sunod na bagyo at maraming ulang ibinagsak ng bagyong Nika. Sinabi sa DZRH ni Elmer Karingal ng Pag-asa Hydrometeorology Division na binuksan kahapon ang Magat at San Roque Dam. Habang noong linggo binuksan ang tig-2 gateo ng Ambuklaw at Binga Dam o gate ng Ambuklaw at Binga Dam. Dahil umano sa dami ng ulan ay binagsak ng bagyong Nika, inaasahang lalakas pa ang inflow ng tubig sa Magat Dam mula sa kabundukan. Sabi pa ni Karingal, wala pang katiyakan kung kailan isasara ang gate ng dam lalo't may mga paparating pa na bagyo at hindi bumababa ang tubig. Pinamamadali naman ng isang kongresista ang pagsasabatas ng dagdag na pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Yan ay para sa fuel subsidy at iba pang ayuda sa mga magsasaka na nasalanta ng magkakasunod na bagyo. Sa ngayon, napagtibay na ang panukalang ito at hinihintay na lamang na maratapikahan. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Regonan. Mula sa kasalukuyang 10 billion pesos, dapat madagdagan na sa 30 billion pesos ang pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ang kay Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan, magagamit ito pang ayuda sa maraming magsasaka na nasalanta ng bagyong Christine. Napagtibay na ang panukal at hinihintay na lamang na maratipikahan kung saan 2.4 million na mga magsasaka ang inaasang matutulungan para sa distribution ng mga financial aid. Sabi ni Yamsuan, hindi overnight ang recovery and rehabilitation na mga nagdaang bagyo kaya kailangan ang ayuda para sa mga nasa agriculture sector. Dagdag pa ni Yamsuan, kapag naisabatas at madagdagan ang pondo ng RCEF, makatutulong ito para matulungan na makabangon ang ating mga magsasaka sa hugupit ng mga bagyo, partikular ang Christine sa Bicol. Bilang chairman ng House Committee on Aquaculture and Fisheries Resources, umaapel rin sa Yamsuan na ipasana ang panukala na pantawid pambangka program na magbibigay naman ng 1,000 pesos na fuel vouchers sa mga mangingisda. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, naniniwala ang Philippine National Police na may efforts to discredit o paninira sa Anti-Cybercrime Group o ACG matapos ang pagsalakay nito sa umano'y scam hub sa Maynila. Kasabay nito tinanggi ng PNP spokesperson na si Police Brigadier General Jean Fajardo na may nagagalaw na pera sa mga dating raid ng pulisya sa mga pogo. Ang mga detalye nagbabalik si Edniel Parosa. Naniniwalang pambansang pulisya na may ginagawang paggiba sa Anti-Cybercrime Group matapos ang pagsalakay nito sa umunay scam hub sa Maynila. Ito ang pahayag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo kasabay ng pagtangging may nagalaw na pera sa mga dating raid ng pulisya sa mga pogo. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, ipinakita ni Fajardo ang mga updated na kuha ng higit sa 300 milyong pisong cash na nasabat sa magkaiwalay na anti-pogo operations sa Sun Valley Corporation sa Pampanga at Hong Tai Firm sa Las Piñas. And this is the proof na nandyan po yung 317 million worth of money na nakatag po yan. Ito po, taken po yan noong November 6 po to prove na nandyan po ang mga pera. And anytime po, yung mga respondents natin and even yung ating mga prosecutor can readily inspect that po. This is being heavily secured by the PNP personnel to make sure na makita niyo po yan, kung pera po yung laman yan. This is Sinabi ni Fajardo na may efforts to discredit o paninira sa ACG at NCRPO mula nang i-operate ng mga ito ang Vertex Technologies sa loob ng Century Peak Tower. There is efforts to discredit po, particularly ito pong latest operation po ng ACG and the NCRPO, particularly dyan sa Century Peak. Ito pong issue ng nawawalang pera crop-ups after po ng operation because the same PNP units po ang involved po, particularly the ACG po. Nauna nang sinuspinde sina Cybercap Director Police Major General Ronnie Francis Cariaga at hepe ng Metro Cap na si Police Major General Sidney Ernia dahil sa mga reklamo ng irregularidad sa operasyon. Pero iginiit ng PNP na lehitimo ang raid lalo't may nakita silang patunay na nagbihis lamang ang scam hub ng Vertex at nagpalit ng pangalan bilang Quantum Solutions sa loob ng naturang gusali.
Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Otomatikong eligible sa civil service ang mga individual na pumasa sa board at bar exams. Ayon sa Civil Service Commission o CSC, base sa RA 1080 o 1080, kinikilala ng CSC ang mga pumasa sa licensure exams na isinagawa ng Professional Regulation Commission o PRC. Kabilang din umano dito ang mga marine deck at engine officers na lisensyado ng Maritime Industry Authority o Marina. Bilang proof of eligibility, hindi na rin anya kinakailangan pumunta pa sa CSC at kanilang field o regional offices. Samantala, nakumpirma ng mga mananaliksik ang presensya ng dalawang species ng algae na posibleng magdulot ng permanent short-term memory loss. Ayon sa pag-aaral, natuklasan ang dalawang species na ito sa shellfish water samples sa mga lalawigan ng Quezon at Cavite. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Kinumpirma ng Filipino at Malaysian researchers ang presensya ng mapaminsalang diatom sa Luzon, isang uri ng microscopic algae na posibleng magdulot ng permanent short-term memory loss o amnesic shellfish poisoning. Sa joint study na isinagawa ng Ateneo de Manila University, Department of Biology at University Malaysia Sarawak, natuklasan ang dalawang species ng Pseudonychia diatoms, ang P. pungens at P. brasiliana, sa shellfish water samples sa mga lalawigan ng Quezon at Cavite. Ito rin ang unang beses na naiulat ang presensya ng P. brasiliana diatom sa Luzon. Bagamat ligtas at nagsisilbing pagkain ng marine animals, pinaniniwala ang delikado ang dalawang species na ito dahil naglalabas ang mga ito ng domoic acid, isang biotoxin na nagdudulot ng pagsusuka, pagdudumi, abdominal cramps at memory loss. Kaugnay nito, nagbabala ang Health Department ng Washington State na wala pang gamot dito at hindi nalalabanan ang amnesic shellfish poisoning sa pagluluto o pag-freeze sa mga shellfish. Pero paglilinaw ng kagawaran, normal na may presensya ng biotoxin-producing algae sa tubig dagat at nagiging delikado lamang ang level nito sa tuwing nagkakaroon ng algal blooms at red tide. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-utos ng 3-day rally ban ang Amsterdam matapos magkaroon ng pagkuyog at pambubugbog ng ilang mga pro-Palestinian demonstrators sa mga Israeli soccer supporter. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Netherlands. Kinuyog at binugbog ng ilang mga pro-Palestinian demonstrators ang ilang Israeli soccer supporters matapos sunugin at sirain ng mga ito ang bandila ng Palestine sa gitna mismo ng isang soccer match. Dahil dito, nag-utos ang korte ng Amsterdam ng 3-day rally ban upang maiwasan ang paglala ng kaguluhan. Sa kabila ng direktiba, nagpatuloy pa rin ang ilang pro-Palestinian rallyists na siyang nagresulta sa pagkakaaresto ng Dutch police na aabot sa 50 rallyista. Samantala, balita naman mula sa Amerika. Naitala naman ng cryptocurrency stock na Bitcoin ang record high market value nito na aabot sa $81,000. Bunsod daw ito ng pagkapanalo ni President-elect Donald Trump na nooy nagkampanya ng mga fiscal policy na pumapabor at pinagkakatiwalaan umano ng mga foreign traders. Sa iba pang balita, inilabas na ng Vatican ang pinakabago nitong Artificial Intelligence o AI services na replika ng St. Peter's Basilica, kung saan mabibigyan na ng easy virtual access ang mga gustong makita at malaman ang historical architectural treasures ng lugar, partikular na noong panahon ng Renaissance period. Sa tulong ng Microsoft at Econom companies, naging posible ang pagsasagawa ng nasabing AI-enabled service para sa mga turistang hindi na kinakailangan pumunta pa sa nasabing bansa. At iyan ang mga pinakamaiinit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng showbiz, laking pasasalamat ni Ivana Alawi sa itunuturing niyang second life matapos maospital ng 1 linggo. Ang actress-vlogger ibinahagi sa isang vlog ang mga pinagdaanan dulot ng kanyang problema sa ovaries. Ang iba pang detalye panoorin sa showbiz report na ito. 7 araw na ospital si Ivana Alawi. Ang actress-vlogger laking pasalamat sa itinuturing na nitong second life matapos magkaroon ng tubig sa kanyang tiyan at baga. Siguro kung hindi ako pumunta ng ospital, feeling ko wala na talaga ako. Ayon kay Ivana, nagsimula ang kondisyong ito dahil sa kanyang problema sa ovaries. I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat yung fluid sa tiyan ko. Nasa 2 litrong fluid anyang inalis mula sa celebrity vlogger at nang madrain ito'y unti-unti nang bumuti ang kanyang paghinga. 3 araw din anyang nakaratay sa higaan si Ivana, kaya't laking pasalamat na nito noong muli niyang kinaya na makatayo at makalakad. Yung bladder ko, wala nang lumalabas na ihi. And then yung heart ko, masyado nang mabilis yung tibok. Hindi na din ako nakaka-poops. Wala, lahat na ipit na sa body ko. So, nagkaroon ako ng doktor sa puso, doktor sa lungs, doktor sa gastro, doktor sa nepro. Sa gitna naman ng mga pinagdaanan, ang mas inalalaan niya ng sexy actress ay ang kaniyang pamilya. Alam mo yung totoo, hindi naman ako, I wasn't scared. I was just thinking na parang, paano na kaya yung family ko? Ayoko umiyak. Hindi ko nga inisip yung paano yung savings ko, paano yung ganyan, paano yung mga properties. It was more of paano yung family ko. Maugunita na bago lumabas ang vlog na ito, palaisipan sa netizens ang dahilan kung bakit isinugod sa ospital si Ivana Alawi na kanyang ibinahagi sa isang IG story last month. Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. Bilang ng mga stranded na pasahero sa mga pantalan bumaba na. Sa MBC TV correspondent, sigit 1 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo nasabat sa Negros Occidental. Sa Hoy, bawal yan. Parusa sa Kishing, alamin. Sa MBC TV Sports, 15-man roster ng Gilas Pilipinas para sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers inilabas na. At sa Showbiz Spotted ay Ay de las Alas at Gerald Sibayan, hiwalay na ang dahilan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, bumaba na ang bilang ng mga stranded na pasahero sa mga pantalan sa Southern Tagalog at Bicol Region. Gayunpaman, nakaalerto at patuloy pa ring nakabantay ang Philippine Coast Guard at PCG sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Nika. Ang iba pang detalye sa ulat ni Boy Gonzales. Bumaba na sa 111 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang naitala ng Philippine Coast Guard na stranded sa mga pantalan sa Southern Tagalog at Bicol Region. Nasa 11 pantalan rin ang apektado dahil sa Bagyo Nika, kung saan nasa 6 na rolling cargo ang stranded rin at 14 na vessel kasama ang 13 motor bangka ang pasamantalang nakisilong upang sila'y maging ligtas. Bukod sa mga stranded na pasahero at mga sasakyang pandagat, patuloy ang nakamonitor ang PCG sa mga lugar sa Cagayan na naapektuhan ng Bagyong Nika. Ayon sa PCG, hindi pa rin natatapos ang kanilang pakipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at patuloy ang pamamagi ng family food pack sa mga apektadong barangay. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Nais tutukan ng Marcos administration ang pagpapalakas ng kolaborasyon sa pagitan ng gobyerno at cruise tourism industry. Kabilang dito ay ang paglikha ng mga infrastruktura at pagbuo ng mga partnership para mapaunlad ang naturang industriya. Narito ang report ni Rose Babiera.
Nais mas palakasin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kolaborasyon ng gobyerno sa industriya ng cruise tourism sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ang imbitasyon na inihayag ng Pangulo sa mga leader sa naturang industriya sa kanyang talumpati sa Sea Trade Cruise o STC Asia 2024 na ginanap sa Parañaque City. Sa pamamagitan ng pagtitipon na ito, umaasa ang Pangulo na mas mapapatatag ang mga alyansa, mapapaigting ang diskurso at makakabuo ng ugnayan ang mga dumalo upang mas mapaunlad ang industriya ng cruise tourism. Nangako rin si PBBM na ang pamahalaan kasama ang mga regional partner nito ay nakasuporta sa lumalagong industriya. Tututukan aniya ng Marcos administration ang paglikha ng mga infrastruktura gaya ng pagpapabuti ng mga pantalan at destinasyon ng mga cruise tour. Mahalaga rin aniya ang paglikha ng mga ugnayan sa lokalidad upang sa pag-usbong ng industriya ay kasabay ding uunlad ang lokal na komunidad. Kasama rito, binigyang diin ng Pangulo ang proteksyon ng kalikasan at pagpapanatili ng kultura. Matatanda ang noong nakaraang taon, kinilala ang Pilipinas bilang Asia's Best Cruise Destination at World Cruise Awards. Nakamit din ito ang titulong Best Port of Call sa Asia Cruise Award. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang bangkay naman ng sanggol ang natagpuan ng mga militar sa abandonadong kampo ng New People's Army o NPA sa Northern Samar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nakatagpuan ng militar sa isang military operation sa bayan ng Katubig, Northern Samar ang bangkay ng isang sanggol doon sa mismong abandonadong kampo ng New People's Army. Natagpuan ito ng 20th Infantry Battalion doon sa nasabing lugar at kasama rin sa mga nakita ng mga kasundaluhan ang gamit ng sanggol. Pinaniniwalaan na isinilang ang sanggol ng miyembro ng New People's Army. Kinundi na ito ng militar at mga government officials na isang paglabag sa humanitarian rights and international humanitarian law. Ang pagkakadiskubre sa patay na sanggol ayon sa militar ay pagpapatunay lamang na ilan sa mga miyembro ng New People's Army ay dumaranas ng kahirapan sa panganganak doon sa bukid o sa kanilang pinagtataguan na kampo. Ang nasabing sanggol ay turnover doon sa government officials at binigyan ng dissenting living. Kinundi na rin ni Katubig Mayor Solomon Vicencio, ang municipal mayor, ang pagkadamay ng mga inosente dahil sa gawa ng nasabing mga New People's Army. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 1 milyong piso na halaga ng imported at smuggled na mga sigarilyo na recovered ng mga miyembro ng Negros Occidental Maritime Police Station at Bureau of Internal Revenue o BIR sa Purok Masagana, Barangay Balintawak, lungsod ng Escalante, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Rinaldo Baudin Jr., hepe ng Negros Occidental Maritime Police Station, na diskubre ng mga operatiba sa isang bahay na nagsiserbi bilang bodega ng imported na mga sigarilyo. Dagdag pa ni Baudin, wala sa lugar ang may-ari ng umano'y mga miyembro ng Maranao mula sa Zamboanga na na-distribute na sa mga bukiring bahagi ng Negros Occidental ang ibang mga karton-karton at pakiting sigarilyo na recover ng mga otoridad. Ang 30 master cases, 135 rims at 4 na pakete ng iba't ibang cigarettes brands at more or less umabot sa 1,063,000 pesos ang halaga ng mga illegal na mga sigarilyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang 3 kababaihan sabay bust operation ng PDEA at PNP sa bayan ng Malasiki. Sa report ni PDEA Region 1 Director 3 Joel Plaza, alas 10:15 ng umaga, isa sa kanilang asset ang nagkunyaring bayar at nakipagtagpo ang mga suspek sa barangay Larig-Larig, Malasiki, kung saan isang knot-tied plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang sibo na may timbang na 100 gramo at may street track price na 680,000 pesos ang ibininta nila kapalit ng mark money at
at agad itong inaresto. Nasamsam sa mga suspek ang mark money, 2 cellphone at 2,700 pesos kas at ang kanilang kotse na gamit sa illegal na gawain. Kinilala mga suspek na sila Christine Molina, 36 anyos, residente ng Barangay Barang Bugtong; Beverly Mamaradlo, 34 anyos, residente ng Barangay Aliaga, kapwa sa Malasiki; at Mirasol Armia, 30 anyos, residente ng Balintawak, Quezon City. Sa ngayon nasa kustodiya ng PIDEA Provincial Office sa Ordoneta City ang mga suspek at naharap sila sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Arister Tate. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa panahon ngayon, pati QR code ginagamit na rin para mag-scam. Dahil kasi sa quick response feature nito, mabilis itong ma-access o mapapasok ang device ng isang user. Ito yung tinatawag na phishing o QR code phishing. Ano nga ba ang parusa sa mga gumagawa nito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Marami nang nagsulputang modus o anyo ng pangsascam gamit lamang ang mobile devices at online platforms, lalo na ngayong tayo ay nasa panahon ng digital age. Isa na riyan ang QR code phishing o quishing kung tawagin, na bagong paraan ng panloloko kung saan sa pamamagitan ng pagsascan ng QR code, maaaring mapunta ang isang user sa isang website o mag-prompt ito na mag-download ng file na may kakayahang i-track ang mga online activity ng user, kunin ang kanyang mga personal na detalye at magkaroon ng access sa device nito. Ano kaya ang parusa sa mga mahuhuling sangkot dito? Nakasaad sa Section 4 ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na ang iligal na pagkuha ng mga personal na impormasyon gamit ang mga device ay maaaring patawan ng pagkakakulong na 6 hanggang 12 taon at pagmultahin ng 200,000 hanggang sa halaga ng na-scam o damage nito sa biktima. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, inilabas na ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang 15-man roster na sasabak sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers ngayong Nobyembre. Sa nasabing pool, magbabalik aksyon ang big men na sina Junmar Fajardo, Angie Kwame at AJ Edu. Ang kumpletong listahan ng national team ihahatid sa atin ni Matchpoint Lily Borja. Magsisimula na ang puspusang paghahanda ng National Men's Basketball Team na Gilas Pilipinas para sa pagsabak ng mga ito sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers na gaganapin sa November 21 hanggang 24 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Sa inilabas na 15-man roster ng Samahang Basketball ng Pilipinas, magbabalik ang big reinforcements ng Nationals dahil muling makakasama sa team ang naturalized Filipino na si Angie Kwame, na huli pang naglaro sa FIBA noong 2022. Also rejoining the group, ang frontcourt duo na sina Junmar Fajardo at AJ Edu na parehong hindi nakapaglaro sa opening window ng Asia Cup Qualifiers noong Pebrero ngayong taon dahil sa inindang injuries. Bubuin ng familiar faces ang 15-man pool. Kabilang na dyan ang nakaraang late addition na si Mason Amos, TNT star Calvin Oftana na kagagaling lang sa PBA Season 49 Governors Cup Championship. Core players na sina Japet Aguilar, Scottie Thompson, Jamie Malonzo, Chris Newsom, CJ Perez at collegiate star na si Kevin Kimbao. Magbabalik bansa naman ang overseas standouts na sina Dwight Ramos, Kai Soto at Carl Tamayo. Makakaharap ng Gilas ang New Zealand sa November 21 bago nito makalaban ang Hong Kong sa 24. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang isang dekadang pagmamahalan, emosyonal na kinumpirma ni comedy queen Ai de las Alas ang kanilang paghihiwalay ng mister na si Gerald Sibayan. Ang ex-husband na nasa Amerika, idinaan niya sa chat ang desisyon habang nasa Pilipinas ang aktres. Ang iba pang detalye sa Showbiz Report na ito.
Nito lang Abril, ipinagdiwang ni comedy queen Ai de las Alas at ang kanyang non-showbiz husband na si Gerald Sibayan ang kanilang 10th anniversary. Pero makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang nagwakas ang kanilang pagsasamahan. Ito ang kinumpirma ng aktres sa isang interview kung saan eksaktong October 14 anya noong nag-chat sa kanyang mister na gusto na nitong magkaanak at hindi na raw ito masaya sa kanilang relasyon. Ibinahagi rin ni Ai na makailang beses silang sumubok na magkaroon ng supling sa pamamagitan ng in vitro fertilization o IVF. Matapang namang inamin ng comedy queen na may kutubitong may iba ang kanyang asawa kung kaya't nakipaghiwalay ito sa kanya. Maugunita na si Ai ang nagpetisyon kay Gerald papuntang Amerika pero sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nilinaw nitong hindi niya ipre-revoke ang green card ng ex-husband. Sa huli, hiling ni Ai na makamtan ng mister ang hinahanap nitong kaligayahan. Kung matatandaan, 2017 nang magpakasal ang dalawa matapos ang 3 taong relasyon habang nag-review pa sila ng wedding vows kasabay ng kanilang 5th anniversary last 2022. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap nating balita ngayong araw ng Martes. Meron na lamang po tayong 43 days, 43 araw bago ang Pasko. Wala kang Christmas sa background music. Medyo naninibago ba tayo dito? Naninibago. Okay, sige. Advance Merry Christmas po. Ang bilis at ilang araw na lang din mag-Christmas party na ulit ang iba't ibang mga kumpanya, schools. Good luck sa exchange gift. Ito po si Yuval Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.